So, ang title nito ay How to Know the Purpose of Your Life. Yan. Ay. So, yan ay sa 2 Timothy, ay hindi pala, wala pa pala. Yeah, How to Know the Purpose of Your Life. Ayan. Di ba kasi may mga tao daw na na ayaw pa mamatay kasi alam nila na hindi pa nila nagagawa yung purpose nila, ba't sila nabuhay. Kunwari kayo, alam nyo na ba purpose nyo, ba't kayo nabuhay? May mga tao na hindi, ayoko pa mamatay kasi alam nila na meron pa silang dapat magawa. Yan, di ba kagaya sa atin, tayo mga gantong edad, parang nagpe-pray pa tayo na magawa pa natin yung mga pinapagawa ni Lord. Kaya hindi mo pa gusto mamatay, di ba, sa gantong edad natin. Yan, kasi daw, kapag ang isang tao nagawa na niya yung purpose niya, doon pa lang siya magiging willing mamatay. Kagaya niyan example niyan si Apostle Paul. Sabi nga daw, death never threatens a human who discovers their purpose. Hindi natatakot mamatay ang isang tao na alam niya na o nagawa na niya yung purpose niya. Kagaya si Apostle Paul sa 2 Timothy 4:6-8, sabi niya, For I am already being offered, and the time of my departure is come. I have fought the good fight, I have finished the course. Sinasabi niya na tapos na, nagawa ko na yung mga dapat kong gawin. Sabi niya, I have kept the faith, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give to me on that day. Di ba parang sa kanya, natapos ko na. Kaya willing na siya na mamatay kasi alam niya natapos niya na yung pinapagawa ni Lord. Kaya ngayong araw na to, di ba, na ang pag-uusapan natin yung 2 words siya, purpose, tsaka destiny. Yan, purpose at destiny. Yan, at meron ditong yung mga pag-aaralan tayo na laws of personal success from a kingdom perspective, yung paano tayo magiging matagumpay base sa sinasabi ng Panginoon o ng Bible. Kaya ngayon, pag-usapan muna natin yung success. Let's talk about success. Yan, ito yung the desire for success. Yan, paki-next na. Yan, number 1, ito yung ang unang sabi dyan, every human wants to be successful. Lahat ng tao, di ba? Lahat ng tao sa mundo, gusto nila syempre maging successful. Pero alam nyo, sabi nga daw, para daw maging matagumpay tayo sa anumang gagawin natin, kailangan daw munang masagot natin yung 5 importanteng tanong. Ayan, 5 importanteng tanong. Ayan nga yung, ito nga yung, sabi nga, mamaya na muna. Yan, yung 5 tanong na to, lahat ng mga tanong na yan, gustong masagot ng tao yan sa buong mundo. At yung 5 question na yan, ito yung magiging motivation mo sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. At napaka-powerful ng 5 questions na yon kasi, ito yung magiging dulot ng lahat ng ginagawa ng tao sa mundo. Kunwari, bakit may mga source ng problems, bakit may mga krimen, bakit may mga broken homes, divorce, yan, at mga iba't ibang mga, kahit lang yung mga nangyayari sa, mga nakikita natin sa mundo, dahil yun sa 5 tanong na yun. Ayan, kaya ngayon, ito yung 5 questions of the human heart. Na unang-una, para malaman natin paano magtagumpay, kailangan malaman mo muna yung sagot sa 5 tanong na to. Ayan nga, yung una, who am I? Diba? Ito yung tanong tukol sa identity natin. Sino ba ako? Yan. Ngayon, kailangan malaman mo nga kung sino ka. Tapos yung, sige, isa-isayan na muna natin. Una, yung who am I? Question siya tukol sa identity. Ang hirap sagutin ng tanong na yan, diba? Yung iba, hindi tinatanong yan kasi parang natatakot sila, ano nga ba? Maraming merong mga identity crisis. Ang ibig sabihin ng identity crisis, yung hindi mo alam kung sino ka. Kaya di ba ang dami ngayon nag-join sa LGBT, dumami talaga siya ng dumami. Kasi ang lahat ng mga nandun sa LGBT may identity crisis. Yung hindi nila alam, sino ba ako? Ganun? Ano ba? Babae ka pero hindi mo sure kung babae ka. Di ba? Parang ganun. Kasi nililito sila ng society natin. Pero totoo, babae sila, tapos lalaki sila. Pero sinasabi ng mundo, hindi mo sure kung babae ka. Talaga, parang ganun. Pero di ba dalawa lang naman talaga yun. Pero nagjo-join sila sa mga group na yun kasi nga, identity crisis, hindi nila alam, sino ba ako, ganun. Pero kapag nalaman mo nga kung sino ka, hindi ka na maguguluhan. Siyempre, based sa Bible, di ba? Tayong mga Kristiyano na mga nakakilala kay Lord, nabasa natin yung Bible, doon mo malalaman na, kilala ko na kung sino ba ako, di ba? Anak pala ako ng Diyos, nilikha niya ako, di ba? Ayan, kaya parang ayun. Pero sa mga tao ngayon, lahat ng mga walang alam sa Bible o hindi kilala si Lord, problema nila yung identity. Hindi nila alam sino sila. Kaya ang nangyayari, pag ang isang tao, hindi niya alam kung sino siya, kung sino-sinong mga tao yung gagayahin niya. For example, napanood niya yung Bini. Ay, gusto ko to. Baka pinanganak din ako para maging Bini. Diba? Kasi, dahil hindi niya alam kung sino siya, kunwari nakapanood siya ng palabas, diba? Ang naging bida doon nga, si Catherine Bernardo. Sa isip niya, siguro
Parang gusto ko maging ganito. Parang kung ano na lang yung nakikita mo sa mundo, ayun na lang yung gagayahin mo. Kasi nga hindi mo alam kung sino ka eh. Kaya manggagaya ka, nangongopya tayo ng damit. Kunwari, sino ba talaga ako? E di, natripan mo yung ito yung napanood mo, ito yung mga kasabayan mong batch na mga artista. Kinokopya mo yung damit nila, yung makeup nila. Ganito pala, dapat pala may ganito yung mukha ko. Parang sa school ngayon, dati kasi nung high school kami, bibihira yung mga lang yun eh, mga parang mga prostitute naming classmate. Ayun lang yung naka-makeup nung panahon ng high school. Talagang walang nagme-makeup nung panahon ng high school. Saka sinasabunutan kami ng teacher namin. Pag ang parang sasabihin, ang harot nyo, ganun. Tapos parang yun nga, kukurutin kami ng mga teacher. Pero nung ngayon, kakaiba, parang, ba't ganito ang babata? Tapos baka sa Everwin, napunta lang. Mga high school, mga naka-makeup. Ano nangyari? Parang ganun, parang iba na. Kasi nga, siguro ayun yung nakikita nila sa TV ngayon, social media, parang dapat i-enjoy natin yung parang high school na hindi ka parang hindi ka nagsasobrang arte. Kasi, di ba, pagka mas bata ka nag-makeup, edi mas masisira mukha mo. Di ba? Kaya dapat, pag-working ka na lang. Pero sa ngayon, parang wag na muna yung mga ganun. Pero yun nga, nakakagulat. Kasi yung mga, kahit ngayon nga, yung may mga pamangkin din ako na, ba't nag-makeup na to? Parang mga ganun. Kasi nga, ito pala yung nakikita nila sa TV, yung mga ganyan-ganyan. Ayun, pero yun nga kami kasi nung panahon na yun, parang lang kami. Wala kasing social media noon, wala kaming mga masyadong ginagaya. Kahit yung mga artista sa TV, walang makeup. Kaya, ganun din kami yung panahon na yun. Pero tingnan niyo yung mga kabataan ngayon. Panay kung anong hairstyle, iba-iba na kulay ng buhok, 'di ba? Kasi ayun yung ginagaya nila. Sa sapatos, gusto na rin nila yung ganong sapatos kasi ayun yung nakita nila dun sa tao na yon, sa artista. Yan, pati yung yung mga yan, parang halimbawa, pag ginagaya nga yung mga K-pop, di ba? Kasi iniisip mo, gusto ko maging ganun, ganyan-ganyan. Dahil nga hindi mo alam kung sino ka. Yan. At hindi mo rin kilala kung sino talaga sarili mo kasi ginaya mo yung hairstyle kay ganito. Yung yung pantalon mo kay ganyan, yung sapatos kay ganito. Parang litong-lito ka na, sino ka? Dahil ang dami mong ginagaya. Ayan, saka yung parang feeling mo, hindi ka pahalagaan pag hindi mo ginaya yon. Kailangan parang ganun din ako kung ano yung uso ngayon kasi feeling mo, hindi ka pahalagaan ng mga tao. Ayan. At may iba rin, halos magpakamatay, makabili lang ng sapatos na uso ngayon. Yung mga uso na mga suot ng artistang ganito. Di ba? O yung gamit na yun, parang nagpapakamatay, magkaroon lang ng ganun. Kasi nga, mayroon silang identity crisis, yung hindi nila alam sino sila. Yan. Kaya ganun ka delikado, di ba? Kapag yung number 1 pa lang na yun, hindi mo alam yung sagot. Tapos feeling mo, kapag hindi mo nagaya yun, hindi mo alam kung may halaga ka kasi parang feeling mo ayun yung mahalaga sa mundo. Kaya sabi nga daw, some of you have lost your true self. Yung nawala na yung totoong ikaw. Kasi kamukha mo na yung ginagaya mo. Di ba? Kaya hindi na malaman kung sino ka talaga. Ayan, kaya kung ganun ka daw, siguro, sign na yan na nagbabattle ka sa question na number 1. Yung hindi mo alam kung sino ka. Tapos, meron din ba sa atin yung ayaw mo sa mukha mo? Kaya ginagaya mo yung iba. Ayoko talaga sa mukha kong to, parang iibahin mo, di ba? Parang yung mga makeup nga rin ngayon, grabe yung kapangyarihan. Yung, ganun yung mukha niya, pag tas maghilamos. Parang nakakashock talaga yung mga napanood ko sa YouTube. So, grabe naman yung power ng makeup na yun. Sobrang yung ganda niya. Tapos bigla nung naghilamos. Ayan. Kaya talagang matatakot na yung mga lalaki ngayon. Kailangan paghilamusin nyo muna yung babae bago nyo ligawan. Bago pakasalan. Kasi, iba na ngayon kakaiba na yung kapangyarihan ng mga Pero yun nga, may mga iba, ayaw nila sa mukha nila, kaya ginagaya nila yung iba. Meron din mga tao, ayaw nila sa size nila, kaya yun, sa dulo, yan, kakagaya natin sa mga ibang tao, di na natin alam sino tayo. Kaya ganun yun, alam nyo ba yung mga fashion industry? Yung mga, yun nga, yung ginagaya ni John Rex na rumarampa. Yan, yung mga mga fashion, di ba, mga dinidisplay nila yung damit. Ang purpose talaga nila doon, parang gusto nilang maglabas ng mga model na gayahin nyo to. O kung hindi mo alam kung sino ka, gayahin mo na lang tong forma na to o yung gantong tao. Yung parang mga ganon. Kaya tayo, ilan sa atin yung may mga fina-follow tayo na doon natin binabase yung sarili natin na gusto ko maging ganito. Parang ganon. Yan, pero di ba tayo, nung nakilala natin si Jesus, alam na natin yung sagot dyan sa number 1 na who am I? Alam mo na, who am I? Yung alam mo na anak ka ng Diyos, di ba? Na nilikha tayo ng Panginoon. Tapos pangalawa, na isa pang kailangan malaman ng tao, yung where I am from.
Sabi nga daw, 99% daw ng world's population, hindi daw alam yung sagot sa tanong na yan, yung number 2. Ito kasi ay question of heritage or source. Kapag kayo tinanong, di ba, saan ka galing? Parang sasabihin mo, Pinoy ako, taga-Pilipinas ako, galing akong gantong probinsya. Tapos pag tinrace mo naman, yung nanay, tatay mo, taga-ganito. Parang pag sinabi mo, pure ganto ako. Pero hindi mo alam, yung nanay mo black, yung nanay mo black, tatay mo puti. Kaya hindi mo na alam, ano ba ako? Lahi ba kami ng Ita o ano? Parang, saan ba kami? Parang, di mo alam kung, basta ang hirap na i-trace, di ba? Kasi meron din sa atin, halimbawa, si Nanay Emmy, Chinese ang niya, ang mama ba? Mama niya, di ba? So, yung parang may mga ganun, tatay ba? Tatay pala. Kaya parang may mga pag tinrace mo, di mo rin alam kung yung sa lolo ko, may di ko alam kung may lahing Spanish kasi iba yung ilong nila eh. Parang gano'n. Tapos parang ayun nga na, ang hirap mo alamin talaga kung pure Pinoy ka ba o may mga lahi na yung lahi ng lolo mo, ganyan. Ang hirap na malaman talaga kung ite-trace. Kaya battle pa rin yung tanong kung saan ba talaga tayo galing, di ba? Pero, yun nga, pag Christian na tayo, di ba, alam natin na, yan, si Lord ang pinagmula ng lahat. Number 3, why am I here? Ito naman, bakit ako nandito? Nasagot nyo na ba yung tanong na yan na ba't kayo nandito? Bakit ka nabuo? Di ba? Bakit ikaw pa yung pinanganak? Bakit ka nandito sa planetang to? Di ba? Ayan yung question of purpose, yung why am I here? Ba't ako nandito? Ano bang reason bakit ako binuhay ni Lord? Yan. At sunod-sunod na yan yung 1, 2, 3. Kailangan masagot mo yung 1 and 2 para masagot mo rin yung number 3. Di ba? Kaya, para malaman mo anong purpose ng Diyos, bakit ako nandito sa mundo. Tapos number 4, yung what can I do? Yung potential mo, yung iniisip mo, ano bang kaya kong gawin? Sabi nga daw, 90% daw ng population, hindi daw alam yung sagot dito sa tanong na to na, what can I do? Sabi daw, parang yung tanong kasi dyan, what is my true power? Paano ko ba malalaman kung ano talaga kaya ko? Ganon. Sabi daw, 10% lang daw ng brain mo, yung pinagana mo, yung nagagamit mo. Isipin niyo yung sa buong utak natin, napaka-amazing ng brain ng tao. Pero ngayon daw, 10% pa lang yung nagagamit mo sa brain mo. Hindi mo pa talaga nadidiscover yung totoong ikaw. Hindi mo pa nadidiscover yung talagang magagawa mo. Yan, kaya kailangan mo yan madiscover. Yung mga bagay na okay na sa'yo ngayon, pero alam nyo ba, wala pa yan sa nakikita ni Lord na kaya mong gawin. Yan, yung mga bagay na parang proud na proud ka na ngayon, pero alam nyo ba, wala pa yan sa nilagay ni Lord sa yung kakayanan na hindi mo pa nadidiscover. At kung gagamitin nga daw natin yung another 1% lang ng brain natin, alam nyo ba, tatawagin na kayong genius. Yan, kasi meron pa tayong kailangan magamit sa utak na to, di ba? Yan, sabi na, pero ang problema daw, sa culture natin ngayon o sa educational system natin, sinusukat yung kakayanan natin ng school, di ba? Yung parang pag nag-exam ka, pag bumagsak ka doon, tingin sa'yo, bobo ka. Di ba? Hindi mahina ka. Ganon. Parang ganon agad yung, parang, di ba tayo bilang tao, sinusukat yung kakayanan natin sa school, sa mga exam, kung matalino ka ba o mahina utak mo, ganon. Di ba? Pero, sabi nga daw, parang ilan sa atin yung parang nanghina ka nung ang baba ng score mo. Meron ba sa inyong ganon? Yung parang nawalan ka ng pag-asa o parang feeling mo sa sarili mo, di ka talaga marunong dahil ang baba ng score mo, ganon. Feeling mo wala ka ng pag-asang dun sa course na gusto mo o sa parang ganon. Tapos sabi nga, yung parang sino sa inyo naniwala kayo na bobo talaga kayo dahil dun sa exam. Dahil hindi mo nakayanan yun. Parang nagduda ka na sa sarili mo, feeling mo hindi mo na talaga kaya yun. Feeling mo talagang hindi ka matalino, ganon. Ayan, sabi nga, alam nyo ba, karaniwan sa greatest people sa mundo ay hindi nagtapos ng pag-aaral. Diba? Gagaya ni Bill Gates, yung gumawa ng Microsoft. Tapos si Steve Jobs, diba, yung sa Apple, yung gumawa ng Apple. Tapos yung Mark Zuckerberg, yung sa Facebook. Mga billionaires to. Tapos yung Michael Dell, yung gumawa ng mga Dell sa yung computer, diba? Ganun. Tapos, kaya sabi daw, alam nyo ba, yung educational system talaga natin, walang kakayanan to na sukatin kung gaano ka kahusay o kung gaano ka katalino. Hindi kayang sukatin ng teacher mo kung gaano ka katalino. Kaya, di ba, kaya daw hindi talaga tayo mabibilib sa educational system kasi wala silang kakayanang sukatin kung gaano ka-amazing yung pagkakagawa ng Diyos sa atin. Yan, kaya sabi nga, hindi ka daw talaga bibilib sa sistema ng mundo na to. Ako nga dati, tingin ko talaga sa sarili ko, mula bata ako, bobo ako. Ganun. Kasi parang bakit hindi ko magets yung mga inaano sa school, tapos
yung parang lagi akong kulelat sa, sila lahat mataas grade. Ayaw pa ako kagrupo dahil nga, wala akong maiambag sa grupo, gano'n. Tapos, parang feeling ko parang ang bobo ko, gano'n. Tapos, pero, nung natuto ako sa Bible, nung pagka-high school, nag-care group kami, naturo nga doon yung, kapag may alam ka sa Bible, mas magaling ka pa sa teacher mo. Kaya doon ko naisip, ganun pala. Kapag may alam ka pala sa Bible, hindi ka bobo. Di ba? Parang ka talaga, parang, mas magaling ka pa sa iba. Mas magiging malalim pa yung understanding mo. Kaya nung nalaman ko yung Bible, doon ko naisip na siguro matalino rin ako. Siguro kaya ko rin to. Tapos doon ako nagsimulang nakakasabay na ako sa school, nagiging top na rin ako dahil sa pagkatuto ko ng Bible, yung parang naisip mo, hindi pala ako talaga ganon. Ayan. Kaya yun, unti-unti, nagigets ko na yung mga di ko magets, ganon. Kasi ganon din yung kapangyarihan, di ba, ng salita ng Diyos. Sabi nga, sobra kang talino, na hindi masusukat ng school ang binigay ni Lord sa iyong kakayanan. Yan. Yung iba, paniwala tayo na totoo yung resulta ng exam natin. Porque bagsak ka doon, feeling mo, talagang hindi mo na kaya yun. Pag sinabi sa'yo, bobo ka talaga sa math. Ganon. Tapos, kaya dahil doon, naniwala kang hindi mo talaga kaya yung mga numbers. Kaya hanggang ngayon, takot ka humawak ng calculator. Kasi nga naniwala ka doon na sinabi sa school na hindi ka talaga marunong. Pero sabi sa Bible, di ba yung let God be true and every man a liar. Di ba? Dapat maniwala ka na sinabi ng Bible, matalino tayo. Tayo ang pinaka-amazing na nilikha ng Diyos sa buong mundo. Kaya, di ba, sabi nga rin ng science yan, pag inaral mo yung mula ulo hanggang paan ng tao, lahat ng parts ng katawan natin, super amazing na tao. Hindi tayo kayang tapatan ng mga robot kasi sobrang galing ng pagkakagawa ng Diyos sa tao. Kaya kailangan, matanggal na yung ganong thinking natin na hindi mo kaya. Kasi, nilagay talaga sa iyo ng Panginoon yung kakayanan na yun na hindi mo palang nadidiscover ngayon. Kaya sabi daw, hindi daw tayo dapat maniwala sa mga taong nag-judge sa atin. Yung parang sinasabi yung mga opinion sa atin na hindi mo kaya yan, ganyan-ganyan ka, ganito. Yan, yung parang binibigyan nila tayo ng, parang minamaliit ka, ganon. Pero sabi, dapat alam mo kung sino ka, sabi ng Diyos o sabi ng Bible sa'yo. Yung wala kang paki sa sinasabi ng mga tao na mahina ka, hindi mo to kaya, wala kang pag-asa, wala kang mararating. Kasi mali sila. Kasi wala sa'yo kung ayaw nila sa'yo o gusto ka nila. Pero dapat alam mo sa sarili mo, sino ako kay Lord. Kailangan alam mo yung Bible, yung sinabi ng Panginoon sa buhay mo. Tapos number 5, yung huli na to, yung where I am going. Saan naman ako papunta yung destiny natin? Sa dulo na to, yung kapag nakuha mo na kasi yung purpose mo, nalaman mo na ba't ka nabubuhay, alam mo na rin yung patutunguhan mo. Ililid ka na nun sa destiny mo talaga. So, balik tayo doon. Di ba number 1 kanina, every human wants to be successful. Pangalawa, success is predictable, pero failure is predictable din. Di ba na sa mundo na to, ganun talaga na i-design na siya na yung merong mga kailangan na gawin na tayong mga instruction ng Diyos para maging matagumpay tayo. At pag hindi rin natin ginawa yon, makikita mo rin na predictable. Makikita mo rin na hindi ka magtatagumpay kapag hindi mo rin sinunod yung loss na yun, yung mga batas ng Diyos tungkol sa pagtatagumpay. Yan. Kaya ngayon, sabi nga, ito yung the power of choosing success. Hindi pala. Ano ba? Saan ba nilagay ito? Ayan, sabi nga, success in life. Nilagay ko ba yun? Ayan, sabihin ko na lang. The power of choosing success. Success in life is a result of decision. Yung para maging matagumpay ka sa buhay, nakadepende rin yan sa mga desisyon mo sa buhay na to. Ganon din yung pangalawa, failure in life is a result of decisions. Bakit ka nag-fail? Dahil sa mga desisyon, di ba? At number 3, everyone becomes what they decide to be. Sabihin nyo ngayon, everyone becomes what they decide to be. Yan, sabi nga, kung ano ka ngayon, dahil yan sa desisyon mo, kaya ka ganyan. Kung pangit ka o maganda ngayon, dahil yan sa desisyon mo. Di ba? Kung may pera ka ngayon o wala kang pera, nasa desisyon mo yan, kaya ka ganyan ngayon. Di ba? Kung malungkot ka ngayon o masaya, desisyon mo yan, kaya ka naging ganyan. Di ba? Kaya sabi nga daw, wag daw tayo manisi ng mga tao kapag, parang kung ba't tayo nagkaganto, parang hindi natin dapat sila sisihin kasi lahat ng nangyayari ngayon sa buhay mo ay dahil sa desisyon mo. Sarili mo yan desisyon. Yan, kasi nga, yun nga, everyone becomes what they decide to be. Kung gusto mo gumanda, gaganda ka talaga, di ba? Desisyon mo yan. Yung parang mga ganun. Kaya, ayan, lahat ng mga bagay yun, tayo yung naggawa ng choice doon. Tapos number 4, life is designed for you to succeed. Alam nyo ba, tinakda talaga ni Lord na magtagumpay tayo.
Dinisign niya na tayo na magtagumpay. At number 5, God is committed to your success. At gustong-gusto ni Lord na makita na magtagumpay tayo. At number 6, your success is good for God. Talagang makakabuti para sa Panginoon kasi yun talagang original na plano niya sa buhay natin. At number 7, success is built into creation. Talagang nilagay ni Lord yan sa pagkakalikha niya sa atin na magtagumpay tayo. At number 8, kasi pala dun sa number 7, the success of everything God created protects His reputation. Siyempre, si Lord yung lumikha sa atin. Di ba mapapahiya yung gumawa kung palpak yung ginawa niya? Kaya si Lord, hindi tayo pwede maging palpak kasi likha tayo ng Diyos eh. Parang dahil nilikha tayo ni Lord, talagang intended niya na magtagumpay tayo. Hindi siya gagawa ng palpak. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hindi ka palpak. Di ba? Kundi nilikha ka ni Lord para mag-succeed. Yan. Tapos nga, number 8, the secret to success is laws. Pag sinabing law, ayun yung mga commandment ni Lord sa Bible. Yung mga inutos niya sa atin. Yung mga prinsipyo ng Diyos, di ba? Tapos number 9, laws were given to guarantee success. Kung yung Bible natin, paniniwalaan natin, sure na magtatagumpay tayo. At syempre, kapag hindi natin sinunod yung law ng Panginoon sa tagumpay, mag-fail din tayo. Yan, kaya alam nyo ba, pag nagets nyo to, magbabago talaga buhay nyo at magugulat kayo sa magagawa nyo. Tandaan nyo, nung nilikha kayo ng Diyos, tinakdan na niya na magtagumpay kayo sa buhay. Kasi your success was His best interest. Expected na ni Lord na magtagumpay ka at gustong-gusto ni Lord na magtagumpay ka. So, I-explain ko sa inyo, di ba? Ito nga, yung lahat ng product na ginawa ng manufacturer, di ba halimbawa, ito mga products na to, pag nakita nyo yung ganyang Apple, ano yan? Ayan, Apple yan, di ba? iPhone, ganyan, may mga iPad. Tapos, halimbawa, alam nyo tong symbol na to, yung parang bilog. Mercedes, di ba? Tapos, ito yung Rolex, di ba? At ito naman yung Adidas. Yan. Tapos, yun nga yung Microsoft, di ba? Tapos, Google. Yan. Ayun nga yung mga, sample lang yan ng mga, alam mo na, kunwari, yung sapatos nyo, may tatak yan, di ba? May pangalan yan. Pero na lang kung nanggagaya lang yung sapatos nyo, di ba? Kagaya nga ng Adidas, di ba? O, yan. Yung mic, meron ding mic, di ba? Imbis na, ayan, parang gano'n. Kaya, may mga product. Pag nakita natin yung cellphone, halimbawa, nilabas niya yung cellphone niya, nakita mo may Apple na gano'n. Meaning, ano yun? iPhone gawa ng ng Apple yan. Tapos yun nga na, lahat ng mga di ba, ng mga brand na meron tayong damit nyo, meron bang pangalan yan? May mga iba't ibang pangalan yung damit natin, di ba? Brand name tawag sa ganon. Kasi yung mga appliances sa bahay, sino dito may mga appliances? Ano mga pangalan? Hanabishi, ano pa? May Samsung, di ba, na TV, di ba, yung ganyan. Kaya parang may mga iba't iba tayong pangalan ng mga appliances. At kapag nakita mo yung name na yon o yung brand na yon, yung logo na yon, alam mo na yun yung gumawa, di ba, nung product na yon. Yan nga yung mga sample. At ngayon, tuwing tapos na yung product, pagka, di ba, nagawa na yon sa factory. Pero pag tapos na yung product, ready na, nabuo na yung iPhone, dun palang tatatakan nyo ng Apple. Yan, Apple to, gawa ng Apple. O kaya gawa to ng Samsung, lahat ng sapatos na to, Adidas to. Ayan. Kapag nagawa na, nabuo na, di ba, yung product. Kapag kalahati pa lang ba yung sapatos, tatatakan na. Hindi pa ibebenta yung kalahati pa lang, di ba? Kailangan tatapusin niya yung buong process para sa dulo, pagkabuo na, tatatakan na, tapos ibabox na, ikakahon, tapos yun, brand new, basta sabihin, brand new to, at ibebenta na siya. Tapos, kung ano man mangyari sa product na yun, nakasalalay dun yung pangalan nung gumawa, di ba? Kaya, syempre, bago rin nila ibenta yun, ano muna ginagawa nila? Tinetesting nila, sure dapat na nag-o-on, di ba? Sure na, pag sinabi pag tayo, di ba, tumitingin tayo ng mga specs, sabi, itong camera na to, kayang picturean kahit nunal mo. Di ba? Kayang i-zoom in ng sobra yun. Ito, 10 times zoom to. Kayang i-zoom kahit yung ilalim ng di ba? Gaano ka liit na ganyan, di ba? Yung parang mga ganun, may mga sinasabi sila, etong cellphone na to, kayang kumonekto sa wifi, kaya itong makapag-send ng message, kaya itong makapag-video call. Tapos ngayon sabihin natin, paano nila nasabi na kaya?
Kasi bakit? Tinesting na nila yon bago pa nila ibenta, di ba? Kaya pag pinopromote nila, eto, kaya nitong burahin yung katabi mo kapag picture ka. Kunwari dito sa Pixel, sa cellphone ko, pag pinicturean ko si Gabi, kaya burahin lahat ng mga nasa likod niya. Ganon. Kaya, parang may mga, pag inisip mo, kaya nito mag-apat na screen, nag-aapat na screen yung hati ng cellphone, ganyan. Pag inano mo, ba na nila nalaman? Kasi, tinesting na nila lahat yan bago nila ibenta, di ba? Ayun, kaya, hindi nila ibebenta yung product na yun na may topak, di ba? O kulang-kulang yung product. Sinusure nila na finished product yon kasi, halimbawa yung iPhone, di ba? Ba't marami rin bumibili niyan? Kasi pangmatagalan daw yung buhay. Yung parang ang smooth gamitin, ganon. Parang ganon yung inaano nila na parang pangmatagalan siya o talagang alam mo na hindi ka iiwan ni Apple kapag nagkaroon ng problema. Talagang isusure nila na okay yan. Kasi iano ko lang dito sa inyo, yung the power of purpose. Tandaan nyo to, manufacturers finish before they begin. Yan, ibig sabihin, tinatapos muna nila yung product bago nila ibigay yan para masimulan mong gamitin, di ba? Tapos number 2, purpose exists before product. Yan, bago nila i-release yon, alam na nila kung para saan yun. Yung bago nila ilabas yung electric pan, alam nilang pampahangin ng tao yon, di ba? Bago nila ilabas yung sapatos, alam nila na para sa paa mo yun. Kaya alam na nila yung purpose ng bagay na yun. Yan, tapos number 3, products are produced by purpose. Yan. Nirelease to kasi para walang mainitan sa summer, sa electric pan. Para pag nilabas yung microwave, para mainit yung mga kailangan initin na pagkain. Diba? Tapos yung mga, may purpose talaga yung bawat, yung nilabas tong kotse na to para buong pamilya makasama, diba? Sa laki ng mga upuan. Maraming makasama, may purpose siya. Tapos number 4, you were finished before you started. Bago simulan gamitin yung iPhone na yon, ano nangyari? Tapos na siya. Lahat ng apps nandun na, lahat ng kakailanganin mo, lahat ng connection na kailangan mo, nagawa na doon. Di ba? Hindi yung pagkabili mo, ba't walang laman? Di ba? Kundi lahat na nandun na, syempre. Finish na, bago pa ibigay sa kamay mo. Sabi nga, and your conception, nung pinagbubuntis ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, your conception is proof that there is something finished that you were born to start. Nagets niyo ba yun? Yan yung lalim niya na, kaya kailangan niyo bagets. Your conception is proof that there is something finished that you were born to start. Nung nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, kinumpleto ka na ng Diyos. Lahat na ng kakailanganin mo pagkapanganak sa buhay mo, lahat ng mga kailangan mo, binigay na ni Lord sa'yo. Kailangan mo lang ma-discover lahat. Kasi magpaproduce ba ang Panginoon na hindi kompleto? Kagaya sa mga company, ilalabas ba nila yun na hindi kompleto? Ibig sabihin, hindi ka kulang-kulang, di ba? Talagang dinesign ka ng Panginoon. At talagang lahat ng kailanganin mo, binigay niya yan sa'yo. Yan. Kaya, di ba? Kasi nga yung mga products, matindi ang testing bago yun, di ba? Ang dami nilang binabayaran. Ilang mga tao yung mag-check para lang ma-sure na okay yung product na yun. Yan. At yun nga, di ba? Anong meron kapag may bago tayong binilang gamit? Sa mga nakabili dito ng mga brand new na mga gamit, halimbawa, brand new na air fryer, plancha, mga TV, ganyan-ganyan. Di ba, kunwari sa cellphone, pag brand new yung pag nag-unboxing ka, anong napapansin nyo? Meron kayong makikitang doon? Manual. Di ba, may papel na nakalagay, paano gamitin to? Bakit may benteng pipindutin dito? Ano ba to? Di ba, lahat doon nakalagay yung number 1 na to, pang ganyan yan, yung number 2 dito. Yung sa washing namin, di ba, sa washing namin parang 8 ay 10 pala. May 10 pipindutin doon. Na iba't ibang choice kung ano yung lalaban mo. Pero ang totoo, isa lang yung ginagamit ko doon kasi nga, hindi ko naman binasa yung manual talaga na Taas kamay dito, binabasa talaga manual mula umpisa hanggang wakas. Meron? Wala, di ba? Yung parang excited ka pag may cellphone, tinapon mo na lahat, tas cellphone agad, di ba? Pag may product din tayo, gusto natin i-try agad, hindi mo na para basahin yung manual na, ganyan-ganyan. Buong araw binasa mo kasi kailangan maging expert ka. Hindi, di ba? Ginagawa natin sa manual, inaano lang, hindi natin pinapansin. Pero lahat ng mga promise ng product na yon, nandoon sa manual. Na ito, kapag pinindot mo to, magiging ganyan. Kukulo ng ganyan. Kunwari yung rice cooker, ang alam mo lang on and off, di ba? Yung mga warm, tas lang. Pero may mga ka na kasi ngayon, mga rice cooker na 10 na rin yung pinipindot.
Pag gusto mo maging lugaw, gusto mo maging ganto ganyan, kumulo na ganyan, maging soup, ganyan, ganyan. Parang ang dami na ngayon. Pero, para magawa mo yun, kailangan basahin mo yung manual, di ba? Ganon din sa atin, nung nilikha tayo ng Panginoon, merong manual, di ba? Ayun nga yung Bible. Kaya sabi nga, di ba may, ayan, yung kadalasan daw 2 pages yung makikita mo dun sa bagong product na yon. Yung manual, pero hindi daw binabasa ng tao, di ba? Na halimbawa daw may 500 function yung iPhone. Pero dahil hindi mo binasa yung manual, 10 lang nagagamit mo. Yung 500 na other function, hindi mo nagamit. Ang tawag daw doon ay abuse. Kasi abnormal use, yung ibig sabihin ng abuse, di ba? Yung talagang ang daming gamit nitong bagay na to, pero 10 bagay lang, 10 lang yung nagagamit mong function, 500 yung function na pwede mo gawin dun sa bagay na yun. Kaya nagiging sayang yung iba kapag hindi natin ginagamit. Ganon din sa, di ba sa atin, kapag hindi natin alam yung Bible, akala mo hindi mo kaya. Kasi hindi mo alam di ba? Pero pag nalaman mo yung manual, kaya ko pala to. Sino sa inyo din, na mula nung nakilala nyo si Lord, hindi nyo alam dati na kaya nyo sumayaw. Biglang ngayon nalaman mo, di ba? Si John Rex nalaman niya, break dancer pala siya, di ba? Parang, sa mga pagkanta, hindi mo alam noon na, kaya ko pala mag-alto at tenor sa mga nagka-choir, di ba? Hindi ko alam na kaya ko pala magturo na ganito, kaya ko pala gawin yung ganyan. Kasi habang natututo ka sa Bible, habang natututunan mo yung Word of God, lumalabas yung mga kakayanan mo, nalalaman mo, kaya ko pala to. Hindi ko alam na kaya ko mag-business dati. Kala ko hindi ako marunong mag-compute. Kala ko hindi ako marunong mag-multiply. Ngayon, kaya ko pala yung mga ganito. Kaya maraming i-reveal si Lord sa'yo habang natututo ka ng Bible. Doon mo nalalaman yung kakayanan talaga na nilagay ni Lord sa buhay mo. Kung hindi mo alam kung hindi mo alam yung Bible o hindi mo alam yung manual, ang mangyayari, gigising ka lang sa umaga, kakain, papasok sa school o work, uuwi ka, matutulog, ganun lang yung buhay mo. Para kagaya sa atin, 10 lang yung function na kaya natin. Doon nga sa washing namin, 1 lang ginagamit ko. O 2. Pero totoo, marami pang function siya. May mga iba't iba siyang pwedeng gawin. Pero yun nga, di ba? Ganon din sa atin. Kapag natutuklasan natin yung manual, yung salita ng Diyos, nalalaman mo, grabe, ang dami mo palang kayang gawin. Yan. Kaya dati, walang ganong sense yung buhay natin araw-araw. Pero nung nalaman natin yung salita ng Diyos, yung manual ng buhay natin, nalaman na natin, di ba? Na nilikha tayo ng Diyos at na alam niya talaga kung ano yung mga bagay na yung mga kaya natin gawin, di ba? At kung ano talaga tayo. Tapos dun sa manual na yon, may mapapansin kayo doon, may 2 words doon. Ang una ay warranty and guarantee. Ano pinagkaiba ng warranty tsaka guarantee? Di ba yung warranty, ang ibig sabihin nun, sinasabi nun na, yung kumpanya namin, ang sagot kung magka-problema man yung produkto namin, sagot namin lahat ng mga pwedeng maging problema sa product na to. Ayun yung warranty, di ba? Na kapag sinasabi nila na, kapag nagka-problema yung electric pan na yan, ipadala nyo sa amin ulit, kami magbabayad, i-repair namin, kami magbabayad, bibigyan namin kayo ng brand new, wala kayong gagastusin. Ganun ibig sabihin ng warranty. Di ba? Kaya ako nga kaya binili ko yung Hanabishi. Kasi sinasabi dyan na 5 years on motor, di ba, warranty. Ibig sabihin, for 5 years, hindi ko aalalahanin na masira tong electric pan na to. Ayun yung ginastos mo. Kaya hindi ka bibili ng mga buy one, take one, 250 na electric pan. Kasi, baka next month, sira agad yan. 2 nga electric pan mo ngayon. Next month, sira na. Tapos nasira, sisipain mo na lang kasi wala ka nang magagawa. Kasi walang warranty, di ba? Na parang, ba't ba kasi, di ba? Kaya yung, pag bumili tayo ng branded, halimbawa, yung Hanabishi, kanari kami sa bahay, yung, di ba, 4 years na kaming kasal. Meron doon, mula umpisa hanggang ngayon, gumagana pa rin. Ayun ang Hanabishi, kaya lagi tayong bilhin. Tapos, yung Hanabishi, gumagana pa rin ngayon sa yung mga gamit namin na, yung induction, yun. Tagal na yun, magpa 5 years na yun. Tapos yung Asahi din, isa rin siya sa gusto ko. Alam niyo yung orasan natin? Asahi yan? Bakit 1,000 pesos yan? Di ba, bakit tayo bumili ng Asahi na orasan? Kasi yung Asahi, sabi 5 years on motor. Ibig sabihin, for 5 years, alam natin gagana yung yung orasan na yan, di ba? Kaysa bumili nga tayo ng tigo 100 na wall clock, tapos maasar ka lang, di ba? Hindi na maandar kahit lagyan mo ng battery. Kasi ngayon, kasi pag mapapahiya yung Asahi kung hindi nila tutuparin yung 5 years na sinabi nila. Kaya yun yung binibili natin sa mga brand. Yung pangalan, yung tiwala, di ba? Na
alam mo, kunwari sa amin din sa bahay, may mga asahi din akong appliances. Parang doon, talagang gumagana. Alam mong hindi ka maaasar na sayang pera ko, ganun-ganon dahil sa mga ganun. Kundi, pagka nagka-problema, sasabihin nila sa'yo, ay ma'am, padala nyo yan dito, kami bahala. Papalitan namin ng brand new. Kasi pangalan nila yung nakasalalay doon, di ba? Kaya parang, kahit hindi ka nila kilala, pero bakit ibabalik nila sa'yo ng brand new? Ba't ka nila aasikasuhin? Hindi dahil sa special ka, kundi dahil yung pangalan nila yung dinadala nila doon. Sila mapapaya. Yung iPhone, paano pag yung iPhone na, di ba, bagong-bago yung iPhone 16, biglang nag-blink-blink, nagloko. Tapos, syempre, mo yan, di ba? Sasabihin ng Apple, papalitan po namin to ng brand new, wag po kayo mag-alala. Di ba? Tapos kahit na sabihin nila na, halimbawa sa mga kotse, bumili ng kotse, pag nagka-problema yung halimbawa, Mercedes-Benz, di ba? Sabihin, kahit milyones pa po gastusin namin sa pag-repair, okay lang. Kasi pangalan nila yung nakasalalay doon. Kaya yun yung ibig sabihin ng warranty tsaka guarantee na sure sila na hindi ka nila papabayaan, hindi ka nila iiwan kapag nagloko yung product, di ba? Kaya yun parang ayun yung mga makikita natin doon. At sabi nga, the success of the product protects their reputation. Yung reputasyon kasi nila yung nakasalalay doon. At alam nyo, si Lord, ganito yung ginawa niya. Yung Diyos, nung nag-decide siyang gumawa ng tao, meron siyang product na gagawin, ang tawag ay tao, man. Ang tawag dito, halimbawa, Jehovah Universal Manufacturing Plan. Yan, yung gumawa si Lord ng, meron tayong project, at tatawagin natin itong tao. Yan, at itetesting muna natin to syempre bago i-release. Bago siya ipanganak sa mundo, sure natin gumagana siya. Kaya kung sino man sa inyo, iniisip nyo kulang-kulang kayo, iniisip nyo di kayo matalino, di nyo kaya, ganyan-ganyan. Pero huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba. Kailangan nyong maniwala sa sinabi ng Panginoon sa inyo na nilagay na ni Lord yung image niya sa'yo. Di ba yung pag may mga product, meron tayong mga logo na nakikita. Ganon din sa atin, nung pinanganak ka, nilagay na rin ni Lord sa'yo yung image of God. Ibig sabihin talagang eksakto ang pagkakalikha ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi mo lang alam, ang dami mo pang kayang gawin. Hindi mo pa nadidiscover kasi kailangan mo yan malaman pa. Kaya nung pinanganak ka dito sa mundo, finished product ka na. Di ba? Kaya, kasi nilagay na yung image ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, di ba kaya sa mga product, hindi i-release yan ng hindi pa kompleto. Ayan, kaya naman lahat ng function na nilagay ng Diyos sa'yo, kailangan mo yan mabasa sa Bible, sa manual, para ma-discover mo kung gaano ka-amazing na nilalang ng Diyos. Kasi hindi si Lord pwede gumawa ng palpak na tao. Di ba? Kaya wag mo sabihin palpak ka. Dahil hindi siya gagawa ng palpak na tao. Yan. Alam ni Lord lahat na mangyayari sa buhay mo. Na-design niya na kung paano ka magtatagumpay. Doon pa lang sa womb ng nanay mo, di ba? Kilala ka na niya, alam na ng Diyos yung plano niya, kung ano mangyayari sa buhay mo at alam niyang magtatagumpay ka. Di ba kagaya nung sinabi kay Jeremiah, nilagay ko ba yun yan? Yung sa, di ba, hindi ko pa lang nilagay. Yung sinabi ni Lord kay Jeremiah na, sabi, magiging prophet ka, ano pa lang siya doon, di ba? Yung parang nung bata pa lang siya, sinabi na sa kanya, magiging prophet siya. Kasi, ganun talaga, alam na ni Lord lahat bago ka pa ipanganak. Yan, kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pa ako kilala. Yan, sabihin mo, wala ka pang nakikita ngayon. Pero mag-antay ka. Di ba? Kaya ganun, alam nyo yung mga katabi nyong yan, hindi nyo pa nakikita kung gaano kagrabe yung kaya niyang gawin. Kung gaano karami yung kaya niyang gawin. Di ba? Kasi hindi nyo pa alam. Mag-abang kayo dahil madidiscover din natin to. Yan. Yan. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi kayang sukatin ng teacher mo ang talino mo. Kasi gawa tayo ng Diyos eh. Hindi maisusukat ng school. Hindi porke bagsak ka sa exam na to, hindi mo na talaga kaya yun. Yan. Sabi nga, you came to earth because you are finished. Di ba? Kaya ka nandito kasi alam ni Lord kompleto, di ba? Alam niya kung ano yung magiging sense mo, ano yung purpose mo. Kaya naman, yun, na, halimbawa, yung, di ba, yung lumabas yung iPad, kompleto na yung specs, di ba? Tayo rin, nung release tayo ni Lord, you came with everything. Lahat na ng kailangan mo, pinrovide na ni Lord. Kaya, di ba, ayun, kaya sabihin mo uli sa katabi mo, hindi mo pa nakikita ang kaya kong gawin. Yan, sabihin mo, pero mag-abang ka. Pero mag-abang ka dahil makikita mo na rin yan. Yan.
Ayan, kaya 'di ba, makikita nyo dito na anong lesson, huwag tayo mag-judge agad ng tao. Kasi baka magulat ka, 'di ba? Magugulat ka na grabe pala yung magagawa niya, 'di ba? Yan. Kaya kahit ako nga nung hindi ko pa alam yung Bible, kala ko talaga walang kwenta buhay ko, wala akong kayang gawin. Pero nang habang natututo ka ng Bible, kaya ko pala to gawin, ganun. Kaya marami pa. There's more, di ba? Kaya nga, hindi ka daw pinanganak para hanapin yung purpose mo. Kundi pinanganak ka na, dala-dala mo na yung purpose ng Diyos sa'yo. Meron na talaga siyang original na plano sa buhay mo. Kaya daw magtataka tayo, bakit pag nangangarap tayo, ang laki-laki ng pangarap natin? Sino sa inyo nakaranas na gano'n? Ang laki ng pangarap mo. Kasi totoong pwedeng mangyari yun. Di ba? Kaya tayo malaki mangarap kasi gano'n yung plano ng Diyos sa buhay natin. Sinasabi daw ng culture natin na hindi mo yan kaya. Di ba? Pero tandaan mo, sabihin mo sa kanila, hindi niyo ko kilala. Hindi niyo ko kilala, huwag kayo mag-judge agad. Yan. Kasi kilala tayo ng Diyos. Hindi siya pwede magsinungaling, di ba, sa atin. Kundi kompleto talaga yung tinakda ng Diyos sa atin. Kaya kapag may nagsasabi sa inyo, may mga nagmamaliit sa inyo, huwag kayong makinig sa kanila. Huwag kayong maniwala. Maniwala kayo dun sa lumikha sa inyo. Di ba? Yan. Tapos, tandaan nyo rin tong ito yung remember na to. Tandaan nyo, no one knows a product like the manufacturer. Ang pinaka may alam ng iPhone, yung gumawa ng iPhone, di ba? Kaya sa buhay nyo rin, ang pinaka may nakakaalam ng buhay nyo, si Lord yun. Kaya dapat sa Kanya tayo makinig. Yan. Tapos pangalawa, success in life is a result of the decisions you make. Ganon din yung sa failure in life. Depende sa decision na ginawa natin. Sabi nga, everyone comes to earth but they decide how much of themselves are manifested. Ngayong nabuhay kayo sa mundo, nasa sa inyo kung gaano kalaki ang kaya nyo, ang magagawa nyo. Depende yan sa paniniwala nyo sa Panginoon. Di ba? Kung anong sinabi ni Lord sa yung kaya mo gawin, maniwala ka doon. Yan. Tapos sabi nga, you don't have to try and win. You are here because you won. Kaya ka nandito kasi panalo ka na. I'm not trying to win, I already won. Kaya matagumpay na tayo, una pa lang. Yan. Tapos sabi nga sa Isaiah 46:9-10, ito yung verse na yan yung bago ka palang ipanganak, talagang alam na, kinumpleto na ni Lord. Yan yung verse, yung, remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Sabi niya, I make known the end from the beginning. Yung end, yung parang yun nga, yung sinasabi kanina na pagkabigay sa'yo nung cellphone, umpisa yun ng paggamit mo, pero ang totoo, tapos na siya. And nagawa na yung buong cellphone, di ba? Tayo din, nakala mo nung pinanganak ka, umpisa pa lang. Pero ang totoo, end na yun, kinumpleto ka na ni Lord. Bago ka pa ipanganak. Sabi ni Lord, what is still to come, I say, my purpose will stand, and I will do what I please. Kaya sabi ni Lord, kung ano yung purpose ko sa buhay mo, gagawin ko yun. Di ba kaya yan? Kaya sabi nga rin to, yung purpose equals key to destiny. Kapag nalaman mo na yung purpose mo, yan, makakarating ka talaga sa destiny mo, sa dapat mong kahantungan. Ayan nga yung number 1, purpose is the end that started beginning. Yan, thus purpose is the finish before the start. Purpose is the destination before the journey. Purpose is the final address for your life. Purpose is the reason for your birth and the meaning of your existence. Kaya ka nabuhay kasi meron talagang tinakda na ang Panginoon sa buhay mo. Yan, sinasabi dyan, God has finished your future. Kung nag-aalala ka pa sa future mo, alam na ni Lord yung mangyari sa buhay mo. Magiging matagumpay ka. Kasi yun talaga yung plano ni Lord sa buhay mo. Sabi nga, you came with your end. Nakaplano na si Lord na sa ending ng buhay mo, kasama ka niya forever, di ba? For eternity. At kompleto na ng Diyos yung plano niya sa buong buhay mo. Kasi God has put inside of you who you really are. Yung totoong ikaw, nilagay na yan ni Lord sa'yo. Kaya lang ang kailangan, natrap kasi yung ikaw talaga. Kaya kailangan ma-discover mo yung bagay yung nilagay ng Panginoon sa'yo, yan, ng Creator mo. Habang lumalapit ka kay Lord, nadidiscover mo kung sino ka talaga. Yan. Kaya totoo talaga na may mga tao nagsasabi ng, hanapin ko muna sarili ko. Kaso, hinahanap sarili sa ibang bansa. Yan, ang pangmayaman lang yun yung mga naghahanap ng sarili sa ibang bansa. Yan, pero
kahit anong gawin natin, hindi natin mahanap yun sa kung saan-saan. Kundi, mahanap mo talaga kung sino ka kapag nakilala mo si Jesus. Pag nabasa mo yung Bible na ito pala yung sagot sa sino ako, saan ako galing, saan ako papunta, anong kaya kong gawin, ganyan. Kaya yun na si Lord talaga yung pinaka-secret. Tapos may sinasabi dito na grow old, but not grow up. Anong sabihin nun? Yung sa verse sa Bible na di ba, ay parang sa verse sa Bible yung Matthew 18:2-4. Sabi dyan, ni Jesus, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Sabi, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Kaya diba, yung parang inaano dito, yung pakita mo nga yung picture. Yan, yung parang, sino sa inyo nung bata kayo, may mga pangarap kayo, na iniisip mo mangyayari yun. Bata ka kasi, diba, pag bata ka, iniisip mo talagang pwedeng mangyari yun. Yan, ganun tayo. Yung parang, di ba parang sinasabi ni Lord, na habang tumatanda tayo, pero dapat hindi tayo yung parang tumanda ka na, nag-grow up ka na nawala na yung mga bilib mo sa mga bagay na kaya mong gawin. Nung bata ka, di ba, pag tinanong mo yung mga bata, anong gusto mo maging? Gusto ko po maging doctor. Ganyan. Gusto ko po maging teacher. Di ba nung bata ka, sure ka na kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Isa, pag tinanong ka, ako po gusto kong maging ganyan. Parang meron talagang sagot yung mga bata. Sino rin sa atin nung bata tayo, may pangarap ka na talaga. Diba? Pero nung tumanda ka, may mga kontrabidang dumating. Yung mga dream killers pala. Mga dream killers. Yung, sasabihin, binatukan ka ng ate mo, imposible yung kaya mga sinasabi mong yan. Ikaw, magiging ganito. May mga nakilala kang mga tao na sinasabi sa'yo na hindi mo kaya yon o hindi na matutupad yung pangarap mo na yon. Diba? May mga namit tayo na mga dream killers. Diba? Pero ang sinasabi dito sa atin ng Panginoon, yung magkaroon tayo ng childlike faith na habang tumatanda ka, pero yung faith mo pa rin kay Lord, naniniwala kang mangyari yun. Di ba? Kayang gawin ng Panginoon yung mga pinapangarap mo. Yung may mga pangarap ka na parang akala mo, di ba, parang pag tumatanda tayo, iniisip na natin, hindi ko na nga talaga siguro kaya. Dapat kagaya ng bata na kaya yun, na ganun ka naniniwala sa kaya ni Lord. Sabi nga daw, makinig kayo yung una mo daw talagang pangarap, ayun daw talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Totoo kaya yun sa inyo? Yung una mo talagang pinangarap, parang ayun talaga yung gusto mong mangyari. Na parang gusto ko maging ganito, maging ganyan. Yan, ako nga, naisip ko, kasi parang may sinasabi dito na na hindi ka daw magiging masaya kapag hindi mo daw talaga nagawa yung purpose mo. Yung parang purpose ng Diyos sa buhay mo. Ako naisip ko, sabi ko, ba't nga ako masaya? Kasi naisip ko noon, nung nakilala ko si Jesus, naging pangarap ko na sabi ko, parang gusto ko magpastor, ganun. Tapos sabi ko rin, Lord, kung kalooban niyo magkaasawa ako, dapat magpapastor po siya. Eh di natupad naman, di ba? Kaya parang naisip ko, kaya pala ako masaya sa buhay kasi nangyari naman yung parang yung buhay ko ngayon yung ginagawa ko ngayon, ito talaga gusto ko. Ito talaga yung purpose ng Panginoon. Yung everyday, alam mo na may reason ka to live kasi alam mo tinawag ka ni Lord sa bagay na to. Kaya yun, parang sa atin din, sa inyo, yung parang bagay na hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo yung nagagawa. Kasi ayun yung purpose ng pagkakagawa ni Lord sa'yo. Yan, kaya kaya nilagay ni Lord sa'yo yung pangarap na yon. Kasi ayun talaga yung purpose niyang gawin mo. Yan, parang sinasay niyo, parang matagal na pangarap mo talaga yun. Kasi ayun yung tinanim ni Lord na purpose ng buhay mo. Na alam mo, pag nagawa mo yun, sasaya ka. Pag natupad yun, talagang sasaya ka. Ayan. Kaya, kung may mga namit man kayo ng mga dream killers, yun, ibalik nyo sana yung mga pangarap nyo nung bata kayo. Yan. Kaya sabi nga daw, maaari daw na malungkot ka ngayon. Kaya maaaring malungkot o depressed ka. Kasi yung ginagawa mo ngayon, hindi mo talaga pangarap yan. May mga iba sa atin na baka malungkot ka ngayon kasi hindi talaga yan yung pangarap mo. Hindi talaga yan yung gusto mo. Yung pag tinatamad ka, pag Monday na naman, pasok na naman. Kapag ganun ka, ibig sabihin, hindi talaga yun yung para sa'yo. Kaya parang Monday na naman, ito na naman po ako, ganyan, parang inaano mo na lang, sinusurvive mo na lang yung buhay mo. Meaning daw, hindi yan yung purpose na nilagay ni Lord sa'yo. Yung kasi ayaw mo sa work mo, ayaw mo sa course mo, kaya tinatamad ka pag Monday na naman, ganun. Kaya dapat, mabalikan natin yung gusto talaga ng Diyos
na gawin natin. Kasi kung alam mo ito, kung yung alam mo na ito yung purpose ni Lord, ba't ka binuhay? Yung parang alam mo everyday, alam ko ito talaga yung pinapagawa ni Lord sa akin. Yan, kaya sabi nga daw, kahit tumatanda tayo, pero yung childlike faith natin, naniniwala pa rin tayong kayang ni Lord gawin yun. Sabi nga daw, dapat hindi tayo yung parang nagsusurvive lang sa buhay, kundi nag-i-impact dapat yung buhay natin sa mundo, sa mga paligid natin kung nasan tayo. Kasi kunwari, pag di mo gusto yung ginagawa mo, wala lang, survive mo na lang. Pero iba yung nag-i-impact ka kasi gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kunwari ako, alam ko ito talaga gusto ko, parang hanggang makita si Lord. Kaya kung halimbawa, nagtrabaho ako, tapos nagpayaman, ang dami kong pera. Pero hindi, parang kahit nandun ako sa stage na yun, hindi ako masaya. Kasi alam ko, ito yung pinapagawa ni Lord sa akin. Kaya, minsan may mga ganun. Sabi ko na rin, naalala ko rin last year, nag-usap kami ni Ate Grace. Kasi yung parang mga time na yun, parang nalulungkot nga siya. Parang siya, nasa church siya, di ba, naglilingkod. Pero, merong lungkot siya na nararamdaman. Kaya parang sinasabi ko nga sa kanya, kasi baka may pinapagawa na sa'yo sa Lord na iba, na hindi ka na dito lang. Di ba, parang tapos na yung 10 years na nag-training siya. Parang may ibago na, napapagawa si Lord sa buhay niya. Kaya parang ganun minsan may mga tayo na hindi tayo sasaya hanggat alam mo na hindi mo nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Ayun, kaya sabi dito, 'di ba? Kaya nga the truth will set you free. Ay, nilagay ko pala yun dito yung mga picture, yung may mga yung mga dream killer, sabi, hindi mo magagawa yan. Kaya yung mga pangarap natin parang naging ganto, yung next, yung parang na-shatter na lang. Dahil wala na, hindi na siguro mangyari yun. Ito yung mga pumapasok ng Monday, yung hirap na hirap ng pumasok. Di ba? Parang, Monday na naman. Yan, kasi nga, kapag ganyan tayo, meaning, hindi yon yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Parang hindi yan yung purpose ng buhay mo, kaya, lungkot, Monday na naman. Ganyan. Sabi dito, ito, intindihin niyo to. You will not be happy in doing anything else. Hindi ka sasaya sa kahit anong gawin mo kung hindi yun yung pinapagawa ni Lord. You cannot change what you were born to do. So it will frustrate you until you do. Hanggat hindi mo pinagawa yung pinapagawa ni Lord, hindi ka magiging masaya sa anumang pasukin mo sa buhay. Kasi may purpose siya na dapat mong ma-fulfill. Dapat ganito tayo pagpapasok sa pag-Monday. Kasi talagang, alam mo, ito talaga yung pinapagawa ni Lord sa akin. Yan, kapag meron kang excitement, di ba, na ito talaga ito ang para sa akin Yan. Kaya kapag na-discover mo kung ano yon pinapagawa ni Lord, talagang enthusiastic ka, ganado ka, excited. Kaya sabi nga daw, you are a great man. Sa mga lalaki, you are a great man. Tandaan nyo yan. Sa mga babae naman, you are a great woman. Kaya naman, don't settle for less than God's best. Tandaan nyo, great yung pagkakagawa ni Lord sa atin. Di ba sabi nga ng Bible, we are fearfully and wonderfully made. Di ba? Kaya talagang amazing tayo. Kaya sabi dito, until you find your purpose, you will never be satisfied. Yan. Hanggat hindi mo nahanap ano talaga yung pinapagawa ni Lord, malulungkot ka. At sabi rin, when you find your work, not your job, it gives you life. Tignan na yung magkaiba ang job, magkaiba ang work. Di ba sinabi ba ni Jesus na, I come to do the job of the Father? Sinabi ba niya job? Yung job, trabaho mo lang yan kung anong trabaho mo ngayon. Pero yung work, alam mo yun yung purpose mo talaga. Ayun yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Kaya work. Kailangan natin ma-discover lahat ano yung work na pinapagawa ni Lord sa atin. Kasi it gives you life pag nahanap mo yun. Na hindi lang yung job, yung parang, hindi lang yung makakuha na ng sweldo, gano'n. Hindi mo talaga gusto yun Pero yung alam mong work to, ito talaga yung buhay ko. Ito talaga yung gusto kong gawin para sa Panginoon. Yan. Kaya sabi, no one can keep a man down who knows his purpose. Kaya kung ang isang tao, alam niya talaga purpose niya, hindi siya madadown, hindi mo siya mapapahinto sa gagawin niya. Kasi, halimbawa nga rin, kahit sa pagpapastor kung kapag ang pastor na yan, tinawag na magpastor, ano man mangyari, magpapastor siya. Pero kapag yung pastoran lang, pag nairitan na, resign na, ganun. Kaya, parang sa atin din, kapag alam mo talaga yung bagay na yan, assignment mo yan, purpose talaga ng Panginoon sa'yo, work mo yan, walang magpapatanggal sa'yo sa bagay na ginagawa mo na yun. Yan, kagaya nga dito kay Joseph, di ba?
Yung nangyari kay Joseph na akala natin, walang mangyayari sa buhay niya, di ba? Parang ganun lang siya yung bunso. Pero ang plano pala ni Lord sa kanya, maging governor. Parang di ba sa kanya nga hango yung kanta na to, yung Dream On. Alam niyo ba, napakinggan niyo na ba yung Dream On? Di ba yung sabi dyan na, when Joseph was a little boy, he was driven by his dream. Sabi niya, may napanaginipan ako na nag-bow down sa akin yung 10 ganto, yung mga ganyan-ganyan. Parang nang bata pa lang siya, mapangarap na siya. Pero mayabang di ba? Pinagkakalat niya pa kasi. Pero mapangarap na siya nung bata siya. At sinabi sa kanya ni Lord na pinili siya. Di ba kasi nag-bow down yung mga dun sa panaginip niya. Sabi niya, pero, and when others didn't understand, kahit yung mga ibang tao, parang, boo, invento ka, ambisyoso, gano'n. Pero Joseph still believed. Di ba naniwala siya? At nagtiwala siya kay Lord and was willing to dream on sa chorus. Dream on when the world just doesn't believe. Parang sinasabi ng iba, mangyayari ba yan? Pero kahit na yung mga tao sa paligid mo, hindi sila naniniwala. Pero sabi, God has promised never to leave him alone. Yung Panginoon talagang desididong to pa rin yung pangarap na yun. And sabi, dream on, follow hope wherever it leads. In the seed of dreams, there's promise of the dawn. Kaya dare to listen for the music, keep on following the star. Morning can't be far, dream on, di ba? Hindi yan yung star na maging artista. Yung dream mo yan, yung parang wag mo hayaan na tumigil ka dun sa pangarap mo, kundi i-push mo lang. Yan, kaya sabi dyan, yung isa pa, there's not a valley deep enough that He can't lead you through. Kahit parang feeling mo, Lord, pwede ba talaga mangyari yun? Sabi ni Lord sa'yo, pwede. Kahit gaano yung road, roughest road, mountain na mga ika-climb, gaano kataas, gaano kahirap, pero mangyayari yun. Kaya sabi nga, yun nga yung dulo, dare to listen for the music, keep on following the star. Morning can't be far, dream on. Tapos yung kay David naman, di ba, shepherd boy lang siya, pero nakita ni Lord, magiging king to. Alam niya ba? Alam niya ba na magiging king siya? Hindi, di ba? Pero si Lord kasi alam na yung plano niya sa buhay niya. Kaya parang sino magsasabi, shepherd boy lang, tapos ganyan lang, di ba? Pero magiging king pala siya. Kaya yung, dyan naman nahango yung kantang shepherd boy. Na, yung sabi dyan, di ba, yung one by one, parang one by one, nag-anuhan yung mga pakinex. Yung mga kapatid ni David. Sabi, eto na kaya kasi macho to, eto siguro. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan, di ba? Kundi nun, biglang, yun, sa dulo, si David yung kala nila, parang hindi naman, parang sabi nila, surely, he would never wear a crown. Parang imposible naman, gantong kabata, ganto kaliit, ganto lang kapayat. Parang imposible naman na maging king yan. Pero si Lord, alam niya na, di ba? Kaya sabi dyan, but when others see a shepherd boy, God may see a king. Yung tingin ng tao, shepherd boy ka lang, pero tingin ng Diyos, king ka. Parang sa atin din ngayon, parang tingin mo, parang wala namang makita yung mga tao sa yung potential. Pero si Lord, alam niya na kung ano magiging ikaw. Kaya kailangan ma-discover mo yun at wag mo imaliitin sarili mo. Kaya sabi dyan, even though your life seems filled with ordinary things, parang ordinaryo ka lang naman na tao, wala ka namang kinaka-stand out. Pero in just a moment, He can touch you and everything will change. Yan. Kaya di ba? Pero kapag dumating na yung revelation ni Lord sa'yo, yung touch ni Lord sa'yo, nalaman mo na yung purpose mo, nako, magugulat ka na grabe, kaya ko pala to, di ba? Kasi dahil nga ganun yung plano talaga ng Panginoon sa atin. Kaya, teka lang. Sabi nga dito na, you will never be happy in doing anything else, di ba? You cannot change what you were born to do, so it will frustrate you until you do. Sabi ni Lord, my purpose will stand sa Proverbs 19:21. Sabi niya, di ba, my purpose will prevail. Kung ano talaga yung plano ni Lord sa buhay mo, siyang mangyayari. Kaya naman, tandaan nyo si Satan, ayaw niyang malaman mo yung purpose mo. Kasi pag nalaman mo na, hindi ka na niya madedestroy. Di ba? Kaya kailangan, malaman natin yan, ipag-pray natin yan ngayon na, Lord, malaman ko na po ano po yung purpose mo sa buhay ko. Kasi i-distract tayo ni Satan sa mga good things. Okay na to, good naman to, di ba? Pero i-distract ka niya para hindi mo makuha yung best things. Kaya, kailangan malaman natin, Lord, ano po talaga yung purpose mo sa buhay ko. Yeah, kaya sabi niya, your purpose preserves you. Di ba? At sabi nga daw, kaya ngayon na nalaman natin, pag nalaman pa natin,
lalo kung ano yung purpose ni Lord, hindi na tayo dapat manggaya. Hindi mo nagagayahin yung mga pinapanood mo, kaya nalilito ka na kung sino ka. No, sabi, no more imitation. Huwag na natin gayahin yung mga kung sino-sinong mga napapanood natin, ganyan-ganyan. Kundi, i-discover mo ano ka talaga sa Panginoon. Di ba? Ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Sabi, let God do His purpose in your life. Maaring ikaw yung susulat, magiging author ng isang book. Di ba? Kailangan mo lang magawa yun. Maaring marami kang masusulat ng mga tula. Pwedeng magko-compose ka pala ng maraming kanta para kay Lord. Pwedeng ikaw pala, hindi mo alam, magiging teacher ka pala, magiging preacher ka. Hindi mo alam, kaya mo kumanta pala, sumayaw, umarte. Na hindi mo alam, magiging doktor ka pala, lawyer o engineer, di ba? Hindi mo alam na may itatayo ka palang school. Ikaw pala magtatayo ng isang kumpanya, ng isang business, di ba? Hindi mo alam na ikaw pala ay magiging mayor someday o magiging senador, di ba? O presidente. Kaya sabi nga, one day, your dream shall be a reality. Paki-next. Ayan. Kaya kailangan, sabi sa kanta, dream on. Kasi one day, magulat ka, Lord, salamat po, kaya mo pala to gawin sa buhay ko. Diba? Kaya naman, ganun ka-importante. Kaya ngayon, habang nagpupuri tayo mamaya kay Lord, purihin nyo siya kasi grabing amazing yung kaya niyang gawin sa buhay nyo. Diba? At ipag-pray mo na rin na, Lord, kung ano talaga yung assignment mo sa buhay ko, ano talaga pinapagawa mo sa akin, tulungan mo ma-discover ko yan. Para talagang maging masaya ka, diba? Kasi lahat ng tao talagang longing nila masagot yung 5 questions na yun. Pero sa Panginoon, masasagot lahat yun, di ba? Kaya naman, ipag-pray natin yan ngayon na Lord, gusto ko na po talaga magawa yung purpose mo sa buhay ko at yan, purihin natin siya kasi plano ng Panginoong magtagumpay ka talaga sa buhay, di ba?